ano sabi ng salita ng Diyos. Nandiyan na ho kayo mga kapatid. Amen. Matthew 28 verse 18. Start tayo sa verse 18. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me, in heaven and in earth. Verse 19, Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Kasi tayo suglit ang manaming Diyos. Salamat po sa inyong mga salita. Patuloy mo aming patnubayan sa pamagitan ng Banal na Espiritu, sapagkat ikaw ang aming dahilang pastol, at ang salita mo ay binigay mo sa amin. Salamat po Panginoon sa aming pastor at sa mga kapatiran namin galing sa Melga. Sila ay kumanhi dito sa aming prayer meeting to strengthen us para pag-adalayan kami sa pananampalataya. Kami Ginoong Anis Dulag ay magpatuloy sa pagmamahalan, sa pagpapatibay sa pananampalataya, Panginoon, sa pagsunod sa inyong mga aral. Ang manaming Diyos, nawa ang lahat ng mapapakinggan ay mauwi sa katitibay. At Panginoon, magkaroon to ng maliwanag na aplikasyon sa aming mga pamumuhay bilang iyong mga anak. Salamat po sa iyong biyaya sa amin sa magapong ito, sa mga pagpapalang hindi namin mabilang, sa pagpapalang spiritual, pagpapalang material. Salamat sa iyong grasya sa aming mga buhay, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Makalingkod tayo mga kapatid ko. So yung binasa natin, maaaring paulit-ulit natin itong naririnig dito sa mission work. Pero ito ay sinabi ni Kristo sa atin sa panahon na tinatag niya na ang iglesia. May church na niya. May church na nga daan. Amoy iya ka istorya ni Kristo ini sa panahon. Nung si Kristo ay 3 years na sa ministry, sa ating pag-aaral, nag-start siya sa edad na 30, Luke 3:23. Sa loob ng 3 years, nakita natin yung the ministry ng Panginoon by words and by works. Nakita natin yung kanyang pagtuturo, nakita din natin ang kanyang mga gawa. At doon din sa loob ng kanyang 3 years, ay ang kanyang iglesia ay kanyang itinayo at kanya ding pinatibay. So yung build doon sa Matthew 16:18, hindi yun basta pagtatayo, kundi pagpapatibay din yun. Dalawang meaning nun. Hindi niya lang basta tinayo yung iglesia niya, kundi yun din ay kanyang pinatibay, kanyang pinalakas, kanyang tinuturuan. Kaya ang 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, John, yan ay maliwanag na compilation. Yan ay pinagsama-samang libro ng mga tao na ginamit ng Diyos upang isulat ang kasaysayan ng ating Panginoon. Kaya kung gusto natin makilala si Kristo, basahin niyo lang yung 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, John. Makita natin ang kanyang ministry, kanyang mga turo at ang kanyang mga halimbawang iniwan sa atin. At sa kanyang kahuli-huli na sinabi sa atin dito, sa Matthew 28 verse 19-20, bago siya umakyat sa langit, ay kanyang tinuruan ang kanyang iglesia. Kanyang pinaalala na nung siya'y muling nabuhay, ang lahat ng gawom nasa kanya na. All power is given unto Jesus Christ, verse 18. Lahat ng gawom ada na haiya. Naperde na ni Kristo ang kamatayon. So ang kamatayon waray na gahom sa tanan na ada kang Kristo. Waray na gahom ang bisan Ginoo sa tao na ada na kang Kristo. Sabi ng Romans 13:1, there's no condemnation to them which are in Christ Jesus. Wala nang umaalipin sa sino man na nakay Kristo na. Sabagat lahat ng kapangyarihan na kay Kristo na. So lahat ng kapangyarihan na sa Panginoon, walang dapat ikatakot ang mga Kristiyano. Waray nim dapat ikahadlok. Waray nim ibang kahadlokan, sino man la. Haiya na adatan ng gawin. Kay Kristo la dapat mahadlok ang mga Kristiyano. Ang pagkahadlok na diri kita as inahadlok tungod kay may daniya hihimuon haaton nga maraot. Kundi kahadlok na diri naton hiya himayaon. Mahadlok dapat ang mga Kristiyano na diri nat hiya masunod. Na diri nat hiya mahalin.
Di dapat mahadlok ang mga Kristohano. Kaya sinabi dito mga kapatid, all power is given unto me in heaven and in earth. Kaya tanang anak kay Kristo na mga kapatid, safety. Amen. Sabaga sila ay binigyan ng Ginoo ng kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Uray na makakapaglabot tayo, sinasabi ng Romans 8, naalala nyo, wala nang makapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ni Kristo. Amen. Sapagat lahat ng kapangyarihan na sa Kanya na. Tayo ang pinakamapalad na tao sa buong kalibutan. Sapagat tayo ay nasa Panginoon na. Nakikita mo ba yung sarili mo, ikaw ay mapalad, ikaw ay pinagpala sa Panginoon. Ngayon, ito ang utos ng Panginoon sa mga Kristohano na sunodaya. Verse 19, pumayo kayo. Turuan nyo lahat ng bansa. Wala kayong dapat ikatakot. Sabagat ang lahat ng kapangyarihan na kay Kristo na, humayo, may gagawin ang lahat ng mga na kay Kristo. Humayo at magturo sa lahat ng mga bansa. Sa lahat ng tao. Ano sumunod na gagawin? Sila ay bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Yan ba ay ginampanan ni Kristo? Yes. Ginampanan ni Kristo yan sa kanyang ministry. Na lahat ng mga nabautismuhan ay kanyang disciple. Lahat ng mga tumanggap sa kanya, nagsisi. Malala nyo kay Juan Bautista, lahat ng pumunta doon upang magsisi ng mga kasalanan at sumampalataya sa Mesiyas ay pinabautismuhan. At yun ay tanda ng pagpapasakop sa katuwiran ng Diyos. Lahat ng mga tao ay dapat magpasakop sa pangyarihan ni Kristo. Hindi tayo lumalabas sa mga tao para makipag-negotiate. Kundi sa pananampalataya na binigay sa atin ng Diyos, sinasakop natin ang mga tao. Hindi dapat natin ini-negotiate ang kapangyarihan ni Kristo. Pag lumalabas tayo sa mga tao, sa pag-aakay ng mga kaluluwa, sa pagkakabig o kalag, ang Panginoon ay hindi nagmamakaawa sa mga tao. Kundi siya ay nagsasabi na magsisi. He is commanding everywhere to repent. Basahin natin sa Book of Acts, mga kapatid. Acts chapter 17, verse 30. Kung lahat ng kapangyarihan nasa Panginoon, lahat ng tao dapat magpasakop sa Panginoon. That is why He commands every man to repent. Acts chapter 17 and in verse 30. In the times of this ignorance, God winked at, but now commanded all men everywhere to repent. Kaya sa pagdadala ng tao sa Panginoon, mga kapatid, kung meron tayong iniimbitahan, binibigyan natin sila ng maliwanag na instruksyon. It's either manampalataya sila kay Kristo o magpabilin nila ng ilang mga sala. Kung magpapanatili sila sa kapangyarihan ng Yawa o sila ay mabalhin, ibabalhin nila ang Ginoo sa kaharian ni Kristo. He is commanding everyone, everywhere to repent. Every man, everywhere to repent. Kahit saan, inuutusan ng Panginoon ng tao ay magsisi. Kaya, sa ating kaligtasan mga kapatid ko, nagpapakita yan na nagpapaubos tayo kay Kristo. Walang naliligtas na hindi nagpapaubos kay Kristo. Tandaan natin mga kapatid na tayo sa ating kasalanan, ang kasalanan ay ipagpapakita ng pagmamataas sa Panginoon.
lahat nag-uugat sa pagmamataas. Si Satanas ay nahulog, siya ay pinagsak ng Diyos dahil sa kanyang pagmamataas. So all men, nag-uugat ang lahat ng kasalanan sa pagmamataas. Pero nung nakita natin ang pagpapakababa ni Kristo at ang kanyang banal na Espiritu ay gumilo sa atin, doon tayo nag-submit sa Panginoon. Kaya tinawag natin siyang Ginoo. Amen po mga kapatid. Kaya, hindi ligtas ang taong nagmamataas sa Panginoon. Nilalabanan niya yung authority ni Jesus Christ na nasa Kanya ang lahat, nasa Panginoon lahat ng kapangyarihan. That's why, mahirap ang kaligtasan ay napakahirap. Pero sa Panginoon ay ginawa niyang madali. Amen. Pamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Na nung tayo'y nakabati, ang maupay nga sumat, gintalwas tayo ng Ginoo. Kaya yung kaligtasan natin, hindi natin gawa kasi hindi natin kaya. Anaton kaluwasan di rin at kaya, kaya hindi natin gawa. Gumios ang Diyos sa atin sa pananampalataya na ang kanyang bugtong na anak ay nairaysang sa krus, libing, muling nabuhay, at ang mensahe niyan iginumali haaton, naluoy ang Diyos sa atin, pinakita niya ang kanyang mercy, at ang kanyang barang Espiritu ay nangusap sa atin, doon natin nakita na si Kristo nga ay Ginoo. At tayo nagpailalim sa Kanya. Ngayon, hindi dyan natatapos ang buhay Kristiyano sa kaligtasan. Nagpatuloy tayo sa Matthew 28. Sinasabi doon na ang lahat ng binautismuhan ay dapat turuang sumunod sa lahat ng pinagutos ni Kristo. Matthew 28 verse 20. Balik tayo sa ating scripture text mga kapatid. Matthew chapter 28 and verse 20. Sabi ng Panginoon mga kapatid, na yung mga nabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, verse 20, ay dapat turuang sundin ng lahat ng pinagutos ni Kristo. Kung ang Ginoo mo si Kristo, susundin mo si Kristo. Amen ba mga kapatid ko? Kaya tayo ay tinatawag na Kristiyano eh. Tayo ay tinatawag na tagasunod ni Kristo. At lahat ng kanyang sinasabi ay ating nararapat na gawin. Verse 20, teaching them to observe all things. Meron ba tayong exception? Waray. Sabi yan, all things whatsoever I have commanded you. Kaya, tungkulin ng Kristiyano na alamin ang sinasabi ni Kristo. Huwag mo sisihin yung nagtuturo kung merong bagay na di ka alam. Kundi ikaw mismo bilang Kristohanon, magkaroon ka ng desire na alamin kung ano sinasabi na ng ligtas sa'yo. Magkaroon ka ng sariling interes sa Panginoon. So sabi ng 1 Peter 2:2, kagaya ng mga bagong silang na bata, desire the sincere milk of the word upang kayo ay lumago. Normal yun. Kagaya ng bagong silang na bata, si baby. Si baby... Ay Chaya. Nung pinanganak siya, di niya alam mga bagay-bagay. Pero nag-oobserba yan. At lahat na na-obserba niya, ginagaya niya. Ganon din tayo na ipinanganak sa Panginoon. Lahat ng ating nakikita at naririnig sa Panginoon, yun din dapat ng ating gagayahin. Kaya, nasa stage tayo mga kapatid ko, na nasa daigdig pa tayo. At wala sa atin ang perpekto. Pero, kagaya ng nauulit-ulit sa atin, meron tayong perpektong salita ng Panginoon. Hindi ka maliligaw sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay kagaya ng ilaw sa ating mga paanan. Ang salita ng Diyos ay magtutuwid sa atin, magbibigay sa atin ng mensahe, instruction. 2 Timothy 3:16, that lahat ng kasulatan, all the scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, sa ating mga Biblia, buksan natin, for correction, for instruction in righteousness. Amen ba mga kapatid ko? Oh, kaya, may mga member na hindi lumalago, ito
Ito nagiging hadlang sa hindi paglago. Una, hindi mo alam sinasabi ni Kristo. Kahit nasabihin nating anak ka ng Diyos, hindi ka exempted na mag-aral. Kailangan mong mag-aral ng salita ng Panginoon. Doon pumasok na mahalaga na uma-attend ka. Amen. Kaya pumasok na kinahanglan na attender ka. Bakit? Doon ka matututo eh. Kaya pag uwi mo sa bahay mo, narinig mo salita ng Diyos, narinig mo ang utos ni Kristo, yung kanyang panuntunan, yung kanyang aral, in-apply mo sa buhay mo, doon ka binabago ng Panginoon. Hindi natin mga kapatid. So bakit ang pananampalataya dumarating sa pakikinig na salita ng Diyos? Walang ibang shortcut kundi tayo'y magpaubos lagyap sa Ginoo. Ikilalanin mo yung salita ng Panginoon higit sa lahat. Ano yung nabanggit ng verse? Patay doon din. 2 Timothy. Basahin din mga kapatid. 2 Timothy chapter 3 verse 16 mga kapatid. Tignan natin mabuti. Kung naligtas tayo at tayo nagpaubos kay Kristo sa kaluwasan, magpapaubos lagap kay Kristo sa pag-aaral. Sapagat yun ang binibigay niya ng biyaya, to give grace unto the humble. The word of His grace which was able to build you up. Humility, grace, build you up. 2 Timothy 3:16. Saya natin mga kapatid ha. Sabi dito mga kapatid, all scripture, lahat ng kasulatan ay ibinigay ng kinasiya ng Diyos at kapaki-pakinabang for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Hindi mo alam ang buhay mo, sa totoo lang. Kadalasan dumarating ang problema sa buhay ng Kristiyano, sa mga member, kawalan ng kaalaman sa salita ng Diyos. Dumarating ang mga suliranin sa buhay ng mga member, sa buhay mo, sapagat walang exempted sa atin dyan, dumarating kadalasan yan, minsan, at naliligaw tayo sa tamang desisyon ng Panginoon. Bakit? Hindi mo alam sa salita ng Panginoon. And that's the reality. Kaya, safety tayo sa salita ng Diyos mga kapatid. Safety. Kagaya yan ng taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Dumating man yung malaking dilubyo, dumating man yung ulan, dumating yung baha, yung kanyang bahay ay nananatiling nakatayo. Sabagat siya ay hindi lamang nakikinig, kundi kanyang isinasagawa lahat ng sinasabi ni Kristo. Matthew chapter 7, tignan natin mga kapatid. Matthew 7, mga kapatid. Matthew 7 po, verse 24 to 27. Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Matthew 7, 24 to 27. Sabi dito mga kapatid, therefore, whosoever heareth the sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. 25. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Amen ba mga kapatid ko? Ang pakikinig sa salita ni Kristo at pagsasagawa ng mga salita ni Kristo ay kagaya na nagtayo ka ng bahay sa ibabaw ng bato. Anong nangyari? Verse 25. Dumating yung ulan, dumating yung baha, yung hangin na napakalakas dumating din, umampas sa bahay na yun at hindi yun nasira. Sabagat yun ay nakatayo sa ibabaw ng matibay na bato. 26. And everyone that heareth the sayings of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. 27. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Walang ibang susi sa pagtibay, mga mahal kong mga kapatiran.
waray iba na paagi para maging matibay tayo sa pananampalataya, kundi pakinggan natin ang salita ni Kristo, gawin natin. Waray na iba. Bisan pa mag-inampuon ka magdamag, hindi ka titibay dyan. Magiging emosyonal ka lang. Iyak ka ng iyak sa pagdadasal, pero yung salita ng Diyos di mo sinusunod. Walang mangyayari sa buhay mo. Dinadaan natin sa pagdadasal, mga kapatid ko, na tayo'y tulungan niya, na tayo'y makasunod sa kanyang salita. Kahit na anong paglilingkod natin sa Panginoon, kung malayo tayo sa salita ng Diyos, di tayo titibay lagi. Naintindihan natin, mga kapatid? Oo. Hindi mo pwedeng sabihin sumusunod ka sa Ginoo, okay? Na malayo yung ginagawa mo sa salita ni Kristo. Maraming naglilingkod sa Diyos na nagmamalaki. Bakit? Maraming nag-aalagad sa Ginoo nga nagmamataas. Bakit? Hindi nila alam yung ginagawa nila, malayo sa Panginoon. Right. Lingkod sila ng lingkod sa Ginoo. Arayo na ngayon sa pulong sa Ginoo, hindi na lang ginagawa. So, ang tamang paglilingkod ganito, aalamin mo yung sinasabi ni Kristo, gawin mo. Or else, naglilingkod ka lang sa pamagitan ng sarili mong isip at opinion. At ang mangyayari nun, sa dulo, magiging, nangihinayang. Sabi ng Biblia, and great was the fall of it. Magkakaroon ng kasiraan. Let us always see to it, mga kapatiran dito sa dulag, tandaan nyo lagi na mahalaga ang salita ng Diyos. Huwag niyong ipapaliwalayan. Pagdating sa langit, ito rin ang hahatol sa atin. Lahat ng bagay lilipas. Pera lilipas yan. Kayamanan lilipas yan. Yung mga ating mga anak buhay lilipas yan. Sabi ng Bible, heaven and earth shall pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Basahin natin. Matthew 24:35. Bibigyan natin ng pahalaga ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Mawala yan, kawalan din natin sa Panginoon. Kahit na anong pagsisikap natin, mawawalan ng kabuluhan sapagkat wala sa Panginoon. Matthew 24:35. Ano sabi ng Ginoo natin, mga kapatid? Ano sabi po, mga kapatid ko? Sabi dito, mga kapatid, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Langit at lupa ay lilipas, ang salita ng Panginoon ay hindi lilipas. Amen. Early in the morning, babasa ka. Aga, magbasa ka. Udto, magbasa ka. Gabi, magbasa ka. Salita ng Panginoon yan eh. Mag-church ka, dalhin mo yung Bible mo. At hindi mo lang basta basahin yan, kundi sundin mo. I-apply mo. Kaya, alam nyo, inyong pastor, inyong mission pastor din eh, hindi tayo advance sa hanap buhay. Nagdadasal nga tayo, lahat ng mga kapatid magkahanap buhay. Amen ba, mga kapatid ko? Amen. Pero wag natin gawing komplikado ang ating mga buhay. Oras ng hanap buhay, oras ng hanap buhay. Kung oras naman ng pananambahan, tumalo. Minsan nagiging komplikado. Pag sinabi komplikado, anong sabihin ng komplikado? Nagkakaroon ng conflict kapag hindi mo alam kung anong mas mahalaga. Timbangin mo na lahat ng bagay sa kalibutan, ikumpara mo sa pulong sa Ginoo. Di rito makakakumpara. Ngayon, nagkakaroon na ng conflict. Okay, conflict. Conflict, hindi conflict. Nagkakaroon na ng problema kapag yung salita ng Diyos, pinantayan mo ng ibang bagay. Ngayon, doon papasok na mamimili ka. Kung may hina-hina ka pa sa pananampalataya, pipiliin mo kung saan makaganon siya. Kaya salita ng Panginoon, papabayaan mo. Resulta, problema sa buhay mo. Lagi nating i-priority ang kaharian ng Diyos. Sabi ng Bible, Matthew 6:33, tignan natin.
Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Mateo 6:33. Unahin natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at lahat ng bagay ibibigay sa atin. And all these things shall be added unto you. Lahat ng kailangan mo susupply ng Ginoo. At hindi yan kasinungalingan, subukan natin gawin yan. So, patunayan ng Diyos ay hindi nagsisinungaling. Unahin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at lahat ng bagay ay kanyang ipagkakaloob sa inyo. Anong unahin mo? Sabi? Kaharian ng Diyos. Kaya, priority natin ang salita ng Diyos. Oh. Basic to. Basic Christian living. Dadalo ka, ready ka. You must be early bird. Sa school, may award na early bird eh. Di ba, Nisha, may award ka ba, early bird? Sa Malayo school yan, di ba? Sino yung may award na early bird sa mga children natin? Oh. May award na early bird eh. Para nambahan, sikapin mo. Oh. Dadala ka ng Bible mo. Dadala ka ng notebook mo, papel. Dadala ka ng lahat ng gagamitin mo sa pagsamba. At ihanda mo yung puso mo, higit sa lahat. Pupunta ka sa panambahan, makikinig ka ng mga salita ng Panginoon. Ikaw ay sasamba sa Panginoon sa Espiritu at katotohanan. O kaya, tawag yan mga kapatid, disiplina. Basic yan ang disiplina. Hindi ka lalago, hindi ka nakikinig. Oh. At kung hindi ka nakikinig, ibig sabihin nun, alam mo na. Oh. Ang hindi pakikinig sa salita ni Kristo, pinapakita mo na parang alam mo na yung buhay mo. Tandaan natin mga kapatid, wala sa atin ang magaling. Lahat tayo ay tao lamang na niligtas ng Panginoon. Hindi mo lang kailangan si Kristo kaluwasan, kailangan mo gap si Kristo sa pagtubo. That is why binigyan tayo ng pastor, mga ngaral sa atin. Si pastor, di lagi pinaundang sa pag-aaral. Bisa niya, nagpapadayon lahiya sa Ginoo. So, ipakita ng mga Kristohanon. Amen ba? Amen. Ito magsilbing aral sa atin. I-priority natin sa salita ng Diyos. Kung makakapag-print, print natin yung salita ng Diyos, dikit natin sa balay. O, magpo-post ka sa Facebook, lagay ka ng verse. Lagay ka ng salita ng Diyos doon. Sa mga bata natin, lalo na sa ating mga anak, magturo tayo ng salita ng Diyos. Kung kaysa turuan mo ng TikTok yung anak mo, turuan mo ng Bible. Kaysa turuan mo ng ano yung anak mo, turuan mo ng Biblia, salita ng Diyos. Ano pa? Bisan kung ano-ano din hindi kita sa Facebook, gabay magbasa ka, nakasave ka pa ng load. So, amen ba mga kapatid ko? Alagaan natin ang ating sarili sa pagmamahal ng Diyos. Jude chapter 1, basahin natin. Jude 1. Verse 20. Jude 1:20. But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Kung tutulungan ka ng Diyos sa pagtubo mo, responsibilidad mo rin palakihin sarili mo. Building up yourselves. Amen ba mga kapatid ko? Kung responsibilidad ng Diyos na subuan tayo ng salita ng Diyos, dapat isubo natin salita ng Diyos. No. Ginuhungitan ka na ng Ginoo ng pulong niyo. Ganon din yung bata eh. Kahit na anong pa suso mo sa bata, kung ayaw niya naman sumuso, maray mangina po. So pinapasuso, sususo siya. Pinapalaki ka ng Diyos, magpalaki ka. Tinuturuan ka ng Diyos, magpaturo ka. Amen mga kapatid ko.
Bakit? Ba't kailangan nating matuto sa salita ng Diyos, mga kapatid ko? Kapag hindi tayo naturuan, hindi tayo magagamit. Tandaan niyo yan. Kaya sa basketball, yung pasaway na player, tinatanggal ng coach yun. Tama ba, Jimson? Right. Pwede ba, tama ba? Yung buwakaw, tatanggal ng coach yun. Hindi ka sumusunod sa play. Hindi ka nag-training. Kaya tanggal ka muna. Kaya lahat ng ginagamit ng Diyos, sinasabi ng Biblia sa Timothy, basahin natin bilang pagkatapos ng ating mensahe. Second Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2 verse 19 to 21. 2 Timothy chapter 2 verse 19 to 21. Sabi ng Biblia, mga kapatid, nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are his, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Verse 20, but in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, some to honor and some to dishonor. Verse 21, if a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use. Na-training ka ng Panginoon sa salita niya, gagamitin ka ng Panginoon. Kahit sa gera, hindi pinapasugod yung walang training. Oh, lahat ng teacher nag-training muna. Right. Anong meaning ng OJT, Sister Merjoy? On the job training. Ngayon, gusto mo gumawa sa gawain, wala kang training. Ngayon, may libreng training, di ka nagpapatraining. Kaya, yung pagiging, minsan, may isip mo, parang member, parang walang nangyayari sa buhay ko. Mali. Magpasakop ka sa Panginoon. Amen. Magiging masaya ang buhay Kristiyano. Amen. That's the reality. Kaya minsan, malungkot ang buhay Kristiyano kasi gusto mo sa world eh. Oh. Tandaan mo, tupa ka. Pag tupa ka, sumama ka sa mga kambing, hindi ka mag-i-enjoy. Amen. Tupa ka eh, iba ka sa kanila eh. Sumama ka sa mga kasamang tupa, mag-i-enjoy ka. Amen. Right. Amen. Ano yun? Samahan mo yung mga kapatiran sa gawain. Sumama ka sa paglilingkod. Tumulong ka, bumahagi ka, sumuporta ka. At makikita mo yung pagiging Kristiyano mo ay nagiging mapulsanon. Magiging profitable ka. Amen ba mga kapatid ko? Amen. Dahil may training ka, tinagan ka ng instruction, mamamati ka. Oh. Adi. Bad. Suga din eh. Sige, pastor. Oh. Tuloy. Training eh. Kaya yung kakalabasan nun, maganda yung resulta. Bakit? Bakit si pastor na bibigay ng instruction? Hindi naman lahat bagay kaya niya eh. Oh. Kaya kailangan ng mga kapatid na may kasanayan sa gawain. Pasawa mo sarili mo kay Kristo. Si Kristo wala dito, physically. Ang kanyang espiritu nandito at ang salita niya nandito. Kaya hindi tayo maliligaw. We need Christians that is humble. We need Christians with humility. Kasi kahit na anong galing, hindi magagamit. Hindi kailangan ng Diyos ng galing. Tandaan niyo, Diyos ang pinakamagaling. Kailangan niya ng mga taong gagamitin niya sa kanyang kapurihan. Sapagkat kung yung gagamitin niya, yun yung mapupuri, hindi niya gagamitin yun. Doon sa tao yung kapurihan eh. Kailangan ng Diyos gumamit ng mga taong magpapasakop sa Kanya. Gagamit ang Diyos sa mga taong walang kakayahan pero gagamitin niya. Parang kaluwalhatian sa Diyos. At lahat ng pagpapala ibibigay ng Diyos doon. 1 Peter chapter 5. Basahin natin. Last verse po ito. 1 Peter chapter 5. Mga kapatid ko. Laro ito mga kapatid. Sa ating salita ng Diyos. 1 Peter 5.
Yan natin. Ayun o. Verse 5. But Gibson, pakibasa daw ba? Verse 5 hanggang verse 6. Okay. Verse 5 and 6. First Peter, chapter 5, verse 5 hanggang 6. Gayon din kayong mga kabataan, pasakop ang inyong sarili sa mga matanda. Wait lang ba? Narinig ba natin yan? At yung context dyan, hindi basta kabataan sa katawan, kundi lahat ng mga Kristiyano. At ang i-added dyan ay nagpapakita sa verse 1 ng mga namumuno sa iglesia. Pasakop. Amen ba mga kapatid ko? Klaro sa atin. Sumpay kapatid. O kayong lahat ay magpasakop sa isa't isa Amen. at mabihisan ng pakumbabaan sapagkat ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo at magbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba. Amen. Verse 6, what? Magpakumbaba ng inyong sarili sa makatuwid sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay itaas niya sa takdang panahon. Amen. Kaya yung pagtataas sa atin ng Diyos, hindi yan mamadaliin. Parang yung bibiglayin na, gusto ko, blessingan ako ng Ginoo. Mayroon yung blessing na pilit. Ang biyaya ng Diyos, binibigay niya yan sa bawat isa sa takdang panahon. O, kaya, member ka, masuwayin ka sa Panginoon. Sa tingin mo, pagpapalain ka, hindi. Kahit anong dasal mo, nagiging negatibo. Gusto mo ng kapayapaan, lalong gumugulo. Kabaliktaran. Sumpa yun. Pero subukan mo, sa Panginoon ka lumapit, makinig ka, magpasakop, sumunod. Makikita mo ang grasya ng Diyos sa buhay. Dumadaloy kagaya ng agos sa ilog. Hindi napuputol. At ikaw ay laging masaya sa Panginoon. Hindi mo kailangang maghanap ng kaligayahan sa kalibutan. Hindi na. Sa Panginoon pa lang, masaya ka na. Oh, ganun yun. Kaya, saan mo sisimula? Unahin sa ng Diyos. Ito lang naman ang ating pinupunta dito eh. Sa ng Diyos eh. Pero kung makikinig lang tayo, uwi tayo, wala tayong nakuha, walang mangyayari sa atin. Mag-iihap tayo ng maraming tuig. Makikita mo sa mo, sugad lagyat up, tapos madi-discourage ka. Sa'yo. Lahat na napapakinggan mo, sundin mo, makinig ka lang, relax ka lang, isang araw pagpapalain ka ng Panginoon. Pag magagamit ka ng Diyos sa gawain, sa anumang sitwasyon, ikaw ay pagdating sa langit, harap tayong lahat, mananagot tayo sa ating mga paglilingkod. Kaya, salamat tayo sa Panginoon mga kapatid sa gabing ito. At masalamat tayo, may church tayo. Kung meron tayong dapat ipugmaon church natin. Dito tayo tuturuan ng kalibutan ng mga bagay na ito. Si Kapitan ba tuturuan ka nito? Hindi. Tuturo ni Kapitan sa'yo. Batas. Ito, yan, policy, regulation. Pero sa ita ng Diyos, ito ay higit sa lahat. Mahalaga to sa buhay natin. Naligtas tayo, binigyan tayo ng Diyos sa pagpapaubos sa kaligtasan, magpadayon tayo sa ganyang estado sa pagpapatuloy natin, magpaubos lagyan kita, isang araw nakakas tayo ng Panginoon. Dasal tayo mga kapatid.